Aminin natin, lahat tayo napapalingon pag may dumaang retro scooter. Iba yung dating, di ba? Para kang nasa pelikula. Pero boss, ito ang reality check. Hindi lahat ng aesthetic matibay. At hindi lahat ng modern tech laging gumagana. Ngayong 2026, ang dami ng choices sa Pilipinas. Pero ang tanong, bibili ka ba dahil sa forma o dahil sa peace of mind? Sa video na to, hihiwalayin natin ang hype sa quality. Pag-uusapan natin yung mga unit na swak sa budget, abot ng height nating mga Pinoy, at yung mga sakit sa ulo na hindi sinasabi ng mga ahente sa inyo. Pinakapanalo to sa storage. 30 liters, boss! Kasya ang ibang full-face helmet, may iba na hindi kasya. Plus, nasa harap ang gas tank. Hindi mo na kailangang bumaba para magkarga. Perfect yan sa mga tamad bumaba ng motor sa gasolinahan. Dahil puro plastic ang panels, medyo ramdam mo yung vibration sa manivela pag mabilis na ang takbo. At kahit upgraded ang engine, 125cc pa rin to. Huwag kang mag-e-expect ng pangkarera na bilis. Sobrang gaan, para ka lang nagbibisikleta. Kung beginner ka o medyo maliit ang frame mo, eto ang pinaka-friendly. Yung hybrid boost niya, ramdam mo sa arangkada. Ang liit ng tangke ng gas, 5.1 liters lang. Suki ka ng Petron o Shell nito pag mahaba ang biyahe. At yung stock suspension, medyo matagtag, parang wala kang balat sa puwet pag dumaan ka sa lubak. Build quality. Siksik ang pagkakagawa, hindi tunog plastic pag tinatapik. Safe na safe dahil disc brakes na ang likod, hindi drum brake. Mabigat siya para sa 125cc class. At aminin natin, pagdating sa pyesa, mas madali pa ring humanap ng para sa Honda at Yamaha, lalo na kung nasa probinsya ka. Ito ang bago ngayong 2026, ang CF Moto 150 Aura. Retro ang look, pero sci-fi ang loob. 150cc liquid-cooled engine, keyless ignition at dashboard na parang tablet. Sobrang lakas ng hatak nito kumpara sa tatlong nauna. Tandaan nyo to, boss ha? Habang dumarami ang technology, dumarami ang pwedeng masira. Kapag ang motor ay puro sensors at electronic control, mahirap yang ipagawa sa tabi-tabing talyer. Isang electrical error lang, baka ma-stuck ka na sa kalsada. Maganda ang tech pero high maintenance ito. Depende na yan sa'yo kung handa ka sa complexity kapalit ng pogi points. Siyempre, ang mga Reyna, Primavera at Sprint. Baka lang body, ibang ride quality ng Vespa. Parang lumulutang ka sa kalsada. At ang resale value, siya ang Reyna. Pag binenta mo to after 3 years, malaki pa rin ang balik ng pera mo. Sobrang mahal. Isang Vespa, 3 Fazio na ang mabibili mo. At pag nasemplang ka, dent agad sa bakal ang aabutin mo. Pukpok at pintura yan, hindi lang basta palit plastic fairings. So, alin ang para sa'yo? Gamitin natin ang decision guide na to. Number 1, practicality, groceries or storage, mag-Honda Giorno Plus ka na. Number 2, budget and beginner-friendly, Yamaha Mio Fazio ang sagot. Number 3, safety and stability, Kymco Like 125 ang solid. Number 4, performance and tech pero handa sa risk, CF Moto 150 Aura. Number 5, status and long-term value, save up for a Vespa. Umupo ka muna sa unit. Kung abot ng paa mo at abot ng budget mo, yun ang tamang motor para sa'yo. Huwag padala sa porma lang, isipin mo rin yung maintenance sa hinaharap. Anong pipiliin mo? Team simpleng tibay o team high-tech? Comment mo sa baba at huwag mong kalimutang mag-iingat lagi sa kalsada. Ride safe!